Isa ka bang OFW? Or isa ka bang breadwinner sa inyong pamilya? Sumasakit na ba ang ulo mo dahil sa tuwing katapusan ay may mga nare-receive kang messages at nagsasabing wala na kaming pera. Padalhan nyo na kami. At kapag nagpadala ka na, magpadala ka ng ganitong amount, 10,000, 20,000, 30,000, pareho lang. In the end, ubos at walang natitira. At kung minsan, pag tinanong mo, nagagalit pa at parang sinasabi nilang kinekwenta mo yung binibigay mo sa kanila. Maraming ganitong pamilyang Pilipino, hindi natin nilalahat. Pero bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Panoorin natin ang videong ito. OFW siya dito sa Taiwan. Padala ka 30k ubos, padala ka 50k ubos, padala ng 80k daw ubos. Dapat daw yung mga naiiwan sa Pilipinas ay wag umaasa daw sa padala. Sorry. Kapag puro bigay lang yung ginagawa mo, tapos walang hangganan, kung anong iniwan mo sa Pilipinas, yun at yun pa rin ang babalikan mo. Walang pagbabago. Kung nararamdaman mong parang ATM machine na yung tingin sa'yo ng pamilya mo, mag-set ka na kaagad ng boundaries. Kasi hindi lahat ng pamilya nakaka-appreciate. Yung iba, gusto ka lang kapag napapakinabangan ka. Pero kung hindi ka na mapakinabangan, tae ka. Ngayon, ikaw yung pinapakinabangan, tapos ganun yung treatment nila sa'yo. How much more pag wala ka nang maibigay? Mas masahol pa dyan sa pinapakita nila sa'yo ngayon. Tapos wala ka ng pera. Mas masahol pa dyan yung ipapakita nila sa'yo. Mas tae ka pa sa paningin nila. Hindi lahat ma-appreciate lahat ng effort mo kasi ang tingin nila sa'yo ay ATM machine na pag nangailangan sila ng pera, tatawag sa'yo at hihingi ng tulong ng ano. Hindi na yan sila gagawa ng paraan. Ang iisipin kaagad nila, ang solusyon kaagad ng problema nila, tatawagan ka. Hihingi ng tulong agad-agad. Ikaw yung solusyon sa problema nila. Maniwala kayo sa akin kasi OFW ako. Halos karamihan dito sa amin ang pinagdadaanan. Hindi ko naman nila lahat, pero halos karamihan. Yung ugat ng mga hindi pinagkakaunawaan, ang pinag-uugatan lagi ay iba't ibang sitwasyon lang, pero yung ugat nun ay about sa pera. Yung nanay ko, ganito. Yung kapatid ko, ganyan. Si ganto, ganyan. Ganun lagi yung mga kwento-kwento dito sa mga ka-workmate ko, mga kaibigan ko. Ganun din yung mga pinagdadaanan sa buhay. Iba't iba lang talaga ng sitwasyon. Pero yung root niya, usually ay about sa pera. Kung hindi ka magiging matalino, uuwi kang walang nangyari. Kasi naubos, kakapadala, kakabigay. Kaya kung may awa ka pa sa sarili mo, matutong huminto. Matuto ka lang huminto. Hindi lahat ng tinutulungan ay marunong maka-appreciate. Yung iba, gustong-gusto ka. Love na love ka ngayon kasi may naibibigay ka. Pag wala ka nang maibigay, tae ka. Kapag puro bigay yung ginagawa mo, tapos walang hangganan, wala kang nilalagay na boundaries, hindi mo sila nililimatehan yung pamilya mo sa Pilipinas, yung hindi ka nagsiset ng boundaries, na yung tipong kada sabi nila, sige lang, hindi mo sila, yung parang tinotolerate mo lang ba yung ano nila, yung inaasal nila, walang mangyayari sa'yo. No, puro bigay. Hindi ko sinasabing magdamot kayo. Pero, isipin nyo din yung sarili nyo balang araw pag natapos yung kontrata nyo, saan kayo pupulutin. Kung puro sila yung iniisip nyo, hindi mo iniisip yung magiging future mo, walang mangyayari. So ito nga yung nakakalungkot na sitwasyon, lalong-lalo sa kalagayan ng mga OFW. Or kahit sabihin nating mga nagtatrabaho sa Pilipinas dahil kahit naman sa Pilipinas mayroong mga breadwinner. Diba? Minsan nga nangyayari sa buhay ng isang tao kapag ang isang pamilya ay wala nang mahihita sa iyo or tinatawag natin wala nang makukuha sa iyo, wala ka nang pakinabang. Sabi nga nito si Kabayan, tae ka. Kaya habang maaga pa, pakinggan natin yung sinabi ni Kabayan, mag-set tayo ng boundary. Mag-ipon para sa sarili, para pagtapos ng kontrata natin, hindi naman tayo mukhang kawawa at uuwing nga at walang nangyari sa ating pinaghirapan. Ito namang isang video na mapapanood nyo iba naman yung style ng kanyang pamilya kung paano humingi ng padala. Dinadaan nga nila ito sa pagpapakita ng kanilang kinakain na wala namang masama sa pagkain ng sardinas. Pero ang pagkain ng sardinas ay nangangahulugang minsan na sinasabing magpadala ka na. Panuorin natin ang video ito. Eto, pag-usapan natin. Wala! Sardines, okay? Isang kababayan natin
ang sabi niya, hindi nga raw siya nakakarinig sa kanyang mahal sa buhay na sinasabi, kailan ka magpapadala o parinig. Pero pinadadala naman daw siya ng picture na kumakain ng sardinas. Ano raw ba ibig kahulugan nun? Ito, sasagutin ko yan. Kayong mga nasa Pilipinas, ang mga diskarte nyo, bulok. Ano masama sa sardinas na kinakain nyo? Kahit naman nung hindi umalis ang mahal nyo sa buhay, sardinas din naman ang pang-araw-araw pamatid gutom ninyo O, di ba? May punto naman to si nanay, wala naman talagang masama sa pagkain ng sardinas. Naalala natin nung mga kabataan natin, ang ulam natin madalas sardinas, hindi naman tayo nagre-reklamo. Tapos nung nagkaroon tayo ng kapamilya nag-abroad, ang dating sa atin kapag sardinas na lang ang inuulam natin, wala na tayong pera. Diba? At saka noodles, masaktan ko sino masasaktan. Hindi ko naman nilalahat. Okay? Bakit kayo magre-reklamo ngayon na sardinas ang nakain nyo para, anong rason ninyo? Diskarte na nagsasardinas na kami na kailangan magpadala ka na ng pera na ubos na yung padala mo. Maawa kayo. Pati kayo kumayod. Grabe naman. Hindi lang yung dinidistrab niyo yung taong nagtatrabaho sa ibang bansa. Ano gusto niyo? Corn beef naman? May budget kayo, di ba? Pinadala kayo ng pera na sweldo ng tao, tapos hindi pa nagsusweldohan ng katapusan, andato na kayo. Ubos na yung pera sa inyo, at awa kayo, kinokonsensya nyo ang OFW para magpadala ng pera sa inyo. Ano ngayon kung sardinas ang laklakin nyo araw-araw? Kung kinakailangan na magtipid kayo, pagkasyahin nyo hanggang dumating ang susunod na sweldo, gawin nyo. Tara, kain tayo. May ubi po ako, may gabi po ako, at saka chicken. Yan ba ang gusto nyo? Mahiya naman kayo. Grabe kayo. Mas matindi pa yun. Ito pinaglalaruan nyo. Ang isip ng mahal nyo sa buhay. Kaya pala, hindi nakapagtataka, yung ibang mga OFW sumusuko na, kakanda utang, tumatalo na sa building, kumakapit na sa mga itik, sibuyas, kamatis, luya, para lang masunod ang luho nyo. Magbalat kayo ng buto. O may buto ba kayo? Wala. Da kayo mga nakatihaya, papalaki ng puday nyo, ng aninin nyo dyan. Okay? Dumaki nga. Ay nako, sa kulturang Pilipino talaga hindi na mawawala yung ganito. Kapag nakatikim ng masarap-sarap na buhay, nagbabago na rin ang lifestyle. Kumbaga, hindi na sanay sa mga ganong klaseng ulam na kung iisipin natin, ganun naman talaga yung ulam dati pa. Nakatikim lang ng karne, ayaw na bumalik sa isda. Sana sa mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga nasa Pilipinas, magkaroon tayo ng konting malasakit sa ating mga kapamilya nagtatrabaho sa ibang bansa o nagtatrabaho para sa ating pamilya. Bigyan natin sila ng pagpapahalaga. Iparamdam natin sa kanila na hindi lang sila kailangan dahil sila yung nagpapadala ng pera. Iparamdam natin na kailangan natin sila dahil pamilya kayo. Hindi yun dahil kailangan nyo sila, dahil sila yung may pera. At kayo naman mga batugan na nagpapalaki ng kung ano-ano dyan, sana makonsensya kayo. At kung kaya nyo naman magtrabaho, hindi naman kayo mga imbalido, apply rin pag may time para naman hindi pabigat sa buhay. Para naman nakakatulong din kahit papaano. At hindi lang basta umaasa sa bigay ng kapatid, ng kaanak, or ng kung sino man nagpo-provide sa inyo, at hayahay na lang ang buhay at mga pensyonado. Mahiyahiya naman kayo. Kilos-kilos din. Baka makomatos kayo, kayo rin. So, sa mga kababayan natin, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.